sinasabi ko na magsisimula lahat sa pangarapin mo yung, pangarapin mo yung isang bagay. At doon magsisimula. At talagang yung mga isip mo siya, ipag-pray mo. Kaibahan ng pagtira sa Pilipinas versus here. Siguro, ang main difference is you just may paraan kang buhay yung sarili mo dito. Like, little bit of context lang. Siyempre, nung bata ko sa Pilipinas, medyo hindi magkaiba talaga yung buhay ko ngayon kumpara sa dati kasi very young age na-expose ako paano like sumasama ako sa lola ko magkakaano kami ng kabuhayan, you know? Like magbebenta ng isda or whatever. Tapos umaabot sa point na parang kukuha kami ng pagkain doon sa tabing ilog. It's not, hindi siya bragging right pero like to know the difference between how to live there versus here, very drastic change. And pag nandito ka talaga, hindi siya yung parang magic na hindi na parang pumunta ka lang dito, giginhawa na yung buhay mo. No, syempre magtatrabaho ka pa rin. Pero mas marami lang opportunity dito. Mas maraming opportunity. Mas maraming opportunity. So, yung mindset na pag nag-abroad ka, magiging madali na yung buhay. Hindi yun. Kasi, kumbaga, magtatrabaho pa rin naman. Yun nga lang, mas maraming opportunity. Yes. Like, kumbaga, whether you're nasa Pilipinas ka or nandito ka sa Australia, magtatrabaho ka pa rin. Ang difference lang, mas mayaangat mo yung sarili mo dito kasi mas fair ang system ng just with everything, you know, like health, the jobs, yung the way of living, it will suit kahit anong lifestyle na suit mo. It will still require like management ng pera, ganyan-ganyan, but it's possible. Pag nasa Pilipinas ka, unfortunately, you know, nag-aaral ka ng college, tapos halimbawa gusto mo magtrabaho, fresh graduate ka, gusto mo magtrabaho ng retail, bakit hahanap sa'yo, you know, bachelor's degree, master's, ang trabaho lang naman na nire-require is like super below sa pinagtungan na pinag-aralan. Mas maraming requirement. Hindi siya batas. So, mabalad tayo na nandito tayo sa Australia. Ako din, talagang na yun nga, maraming mas kumpara doon sa, kasi unang-una, kaya ako personally nag-abroad kasi gusto natin umangat sa buhay. Gusto natin ng pagbabago. Ngayon, yun yung isa kong nakitang dahilan dati. Yun nga, natupad naman yung pangarap ko na makapunta dito sa bansang bukubang sa Australia. Ngayon, ang susunod na tanong na sasagutin natin, bro, ay yung kung paano ba tayo nakarating dito sa bansang Australia. Well, on that topic, anong taon ka pala nakakapunta dito? Well, so nagpunta ako dito 15 years old. 15 years old. So ngayon ay mas 20, 2025. But that was 2013. 2013. 2013 yun. So, tagal mo na dito, bro. Matagal na. 2013 na. And like with regards to ano naman, yun nga, yung sa question na like the path is I don't think I'm one to say how to make that path. Like, para each person is different. And also, the way I made it, how I am now, is, kasi dinala kami ni na parents dito, to have a better life. And so, in that way, mas may privilege ako konti. Like, hindi ko na-experience yung kailangan ko mag-apply ng trabaho, o kaganap ng mga scholar, where advantage siya talaga. And I can't speak for other Filipinos who want to try to go here. But one thing is for sure, working hard really pays off.
working hard and smart. Okay. So, like as I've heard from my other Filipino friends na with mga Filipino friends din ako na galing sila Pinas na nito. And yun nga, like they were applying and nagpursige talaga sila Yeah. para makapunta dito. Yeah. And I also heard from another person na nag-inspire siya. Sabi niya, um, walang walang mangyayari kung hindi ka mag-try. So it's worth the risk. Kung hindi nag-pay off yung risk, at least nag-try ka. Ayun. So, at least kasi marami sa atin, sa palagay ko, yung isang problema dyan, yung takot eh. Sumubok. At saka, isa pa, yung bang wala nang pangarap na kung ano ako, ito na ako. Wala nang, hindi na nag-aangat na kung mayroon palang mas better na buhay na naghihintay. Tama. Kaya, ayun, ako naman ang naging path ko dito. Yun nga, bilang isang working visa, tuman sa agency, nag-apply, ayun, pinalad. Dahil, pero dito sa bansang Australia, medyo may ang hinahanap kasi nila pagdating sa working visa ay at least meron kang experience na at least 3 taon o kaya 5 taon doon sa farming o sa welder, kahit sa anong larangan ng trabaho. Kasi yun ang path. So yun sa mga nanonood ng ating video ngayon. Kung mayroon na kayong experience dyan na 3 or 5 years, kung gusto nyo maranasan yung buhay dito sa Australia at maganda sa unang-una sa kasama, talagang more than enough yung sasahurin. Hindi, kumbaga, ang tawag mo sa akin. Ikaw bro, paano mo i-encourage yung mga kababayan natin, yung mga kaya nasa mga ibang bansa na pumunta dito sa bansang Australia? Ini-encourage mo ba sila o ano ba? Paano, yun. Hindi ko din alam. Yeah, no, I get what you're saying. So, kung may maipapayo man ako sa mga kababayan natin, I guess it would be to really get a skill and hone that skill, get experience para pag nag-apply kayo dito sa Australia, you have a big chance of getting sponsored kasi competency is key. Kailangan what's Tagalog word for that? Like kailangan magaling ka sa anong larangan na tatakakin. It's just experience. That's the main thing na may papayo. Get experience, get a skill, and from there work hard and smart. You will succeed. Ang ganda nito. Yun nga, siguro sa akin din yung patient talaga eh. Tignan natin yung sitwasyon natin ngayon. At mangarap tayo. Kung pakikitaan natin kung asan na tayo ngayon, kung hindi tayo magiging number 1 dyan, kung hindi tayo asenso dyan, hanapin natin kung saan tayo talaga magnanumber. Totoo, keep on pursuing talaga. At yun kasi parang sa iba madali naman sabihin. Madaling sabihin, pero siguro masasabi ko na magsisimula lahat sa pangarapin mo yung isang bagay. At doon magsisimula. At talagang yung mga isip mo siya, ipag-pray mo.